O, yan. Ang kalawang, grabe. Walang paglagyan. Ito po yung tambucho ng motor ng aming Zoomer X. At nag-decide kami today na papalitan ito ng tambucho dahil hindi ito papasa sa ating LTO kapag tayo ay nagparehistro. Nagpunta tayo dito sa isang shop na malapit dito sa amin upang tulungan tayo. At dito nagtaray tayo magtingin ng mga magagandang pipes. Syempre, hindi natin afford yan kasi ang mamahal. At saka hindi naman ganyan yung plano natin. Nagtingin-tingin lang naman tayo. Gusto lang natin makakita ng mga possible nating prospect para sa ating Zoomer X. Alam niyo itong motor na ito, pangarap ko to nung bata ako. Pero sa pamagitan lang ng simpleng pagdrama ko kay Mrs. Finally, binili niya. At actually, siya po ang gumagamit nitong motor na ito. Ganda naman ang pipe na to. Pero mahirap yung gamitin kasi ang lalaki niyan. Pang kotse na yan. Hindi na tayo hindi tayo papayagan yan sa parang pang planetang Namek na yan So dito marami pang mga iba pang pipes na nakalagay sa paligid para ito sa mga iba pang unit syempre mas malaki, mas marami. Ang dami naman butas nito. So ang dami nilang mga invention dito Mahusay talaga mga Pilipino pagdating sa pag-create ng mga exhaust system So hindi lang yan sa looks, pati yung niyan, yung kanyang performance. Ayan, dito sinimulan na ni Kuyang basain yung ating tambucho dahil talaga namang literal na mainit. Iniiwasan niya na mapaso siya, syempre, Inumpisa niya, kinalas niya muna yung mga tornilyo sa ilalim, yung nagdudugtong dun sa tubo papunta dun sa pinakamakina ng ating motor. After nyan ay kinating niya po itong ating ikakabit na tambucho. Actually, sa kaalaman ng lahat, ito pong tambucho na ito ay para sa Honda Beat na version 2. Pero tinanong ko naman siya, lalapat naman at madidiscard yan. So gumamit na siya dito ng acetylene para masigurado niyang makakat niya yung tubo na nakakabit dito. Kasi mas maganda daw na ang tubo ay dulo-dulo. At may kakabit naman daw niya yun sa pamagitan ng kanyang welding machine dahil meron naman siyang yung tinatawag nating stainless na tubo So bakit tayo nagpakabit ng stainless na tubo? Kasi po ay nabubulok po yung ating tambucho Over time ay hindi natin naman napipigilan yung pagkain ng kalawang sa ating tambucho. So dito naman nakita ko na naghanap na siya ng gagamitin niyang parang pinaka-connector dun sa dulo kasi hindi naman talaga lalapat yung dati ko ng tambucho. Kung papalitan yun, kailangan maghanap na ibang parts, pero mabuti meron siyang available na parts dito at yun daw ay lalapat. So dinugtong niya na kagad dyan sa isang kapirasong tubo para lang masigurado na lalapat yung pinaka end niya papunta sa pinaka head ng makina. Mahirap pala mag-welding Masakit sa mata yung pagliwa-liwanag. Pero alam nyo, kahit wala siyang suot na goggles dyan, alam niya na yung gagawin niya Kabisado na niya siguro kung pikit-pikit siya nung time na yan. Hanga din ako dito kay Kuya So yan, namili na kami ng tubo na gagamitin. Itong tubo na ito ay hindi po yung pinaka high quality na stainless. Sabi niya sa akin, mas mahal daw yung ganun. Pero ito naman daw ay magandang klase at hindi mabubulok. Yun nga lang, baka mag-expect daw ako na maganda ito dahil ang stainless, di ba, makinang siya. Over time, kapag nainitan na daw ito, ay magiging maitim din yung kulay niya. Kaya wag daw ako masyadong mag-expect. Siyempre naman, yung papagawa naman natin kay Kuya ay depende lang sa budget natin. So yan, minag-cut na nga pala siya ng mga maliliit na tubo kasi dito niya gagawin yung pinaka-bending papunta dun sa pinaka-head. Dito na-impress ako kasi grabe, from raw na bakal gagawa niya talaga ng dugtungan
Sabi ko parang ang hirap naman no. Wala nang sukat-sukat, wala nang ano, panis yung mga engineer dito eh. Kasi talagang rekta lang, inisip lang niya kung paano niya i-connect from one end to another. So spot lang ginawa niya dyan. Right, so dito medyo pinifinish niya ng mas maganda pa. Nilapat niya yung mga dugtungan. Kasi siyempre dapat walang tatagos na hangin. Dahil exhaust nga yan eh. Dapat tumawid lang dyan, dire-diretso. Sabi niya sa akin, marami pa namang ibang magagandang tubo. Kaya lang siyempre mas mahal yun. At nangangailangan ng mas magandang gamit. Ayun, ito mapapansin nyo, may binebend din siya dito na part. Ayan, kita na natin, no? Dito, sinusukat na niya yung paano yung magiging dugtungan. Actual na dugtungan, ha? Hindi yung sinukat-sukat pa ng kung ano-ano. Actual ang dugtungan niya dito. Dito talaga ako sa lupit at panis lahat ng mga engineer, eh. Paano niya idudugtong yung mga tubo na to. Napahanga ako dito kay kuya. Then, nung nakuha na niya yung pinaka-ideal na sukat, pinutol niya na yan at finalize na yung pinaka-welding. Lalo na yung mga dulo na yan, dapat importanteng nakalapat yan at walang tatagos na hangin para solid yung tunog, solid yung exhaust. O alam naman natin na kapag hindi maganda ang exhaust ay maaaring maka-apekto talaga sa takbo ng makina. Ito nga yung tinatawag nating sungaw or singaw sa iba, no? Sabihin, sumisingaw kasi yung hangin niya. At sabi ni kuya, hindi pwedeng maglaki ng gusto. Mas malaki po itong tubo na ito kaysa sa standard na pipe. At kung mapapansin nyo, ay stainless na nga po yun. After nyan, nag-start na rin siyang maglinis. Ngayon lang napansin ko kay kuya, kahit na sabihin na nating hindi naman siya yung talagang high quality ng pag-welding. Hindi naman niya pinabayaan na ganun lang. Ginawan din niya ng paraan para medyo maging presentable. Masilip niya kung ano yung magiging forma at saka yung kung meron pa bang magiging tagas yung hangin dito. Then after nyan, syempre yung pinakadugtungan mula dun sa pinaka-head papunta sa pinaka-tambucho, sinimulan na niyang ikat at ilapat. Dito medyo kinakabahan ako pero ang ginawa niya, tinanggal niya naman po yung pinaka-CDI ng motor at saka yung mismong battery para daw po maiwasan namin masira yung mga mahalagang components ng motor. So dito ko nakita na alam ni kuya yung ginagawa niya, kaya hindi naman ako dapat mangamba dahil hindi masisira yung motor. Ito yung dugtungan, no, ng mismong stainless na tubo papunta sa pinaka-tambucho. Tinest naman namin yung tambucho, maganda ang tunog, maganda yung niya, performance. Kailangan lang ay walang tatagas na hangin. Papunta dapat lahat ng exhaust na hangin dito sa pinakadulo na tambucho na to. By the way, nabili ko po itong tambucho na ito sa halagang 400 pesos. Halos bagong-bago pa. At nung nailapat na niya, nakuha na niya yung pinaka-ideal na sukat, tinanggal niya ulit yung pinakatubo. Kasama na yung tambucho. Dito na niya na sinimulang weldingin para maging iisang buo na yung tubo at yung ating pinaka-tambucho. Sabi sa inyo, masakit sa mata yan. Daming mga pusa, oh. Hindi na nila iniinda yung welding, eh. Sa iba, yung tao natatakot sa kuryente, sa liwanag, sa apoy. Pero wala lang sa kanila. Halatang sanay na rin yung mga pusang ito. So yun nga, ni-request ko kay kuya na hanggat maaari linisin maigi yung mga paligid niya. At sabi naman niya, wag kang mag-alala, pupuliduhin natin lahat ng mga dugtungan natin, siguraduhin natin walang magiging dito, awang, para hindi maging sungaw. So itong tubo na ito, actually sa kanya ko na to nabili. Meron na siya mga stock na tubo na ito. And in fact, yung isa kong kaibigan na nasiraan din ng tambucho dahil kinakalawang na nga rin, ay nagpagawa sa kanya after kong magpagawa nito. So nireto ko sa kanya yung itong
kampanya na ito, itong shop na ito, para dito na rin siya magpagawa. So nilalapat pa niya, no? Kita nyo, gumamit na siya ng acetylene kasi medyo makapal po yung tubo na ito at kailangan lumapat yung tubo na yan papunta dito sa mga dugtungan. So konting finalize pa. Ayan, nung natapos na niya, no, gumamit pa siya ng grinder to make sure na maganda yung pagkaka-welding talaga niya. Kasi pangit naman niya kung lutang-lutang. Pangit naman kung may mga tira-tirang spot ng welding machine. Alright. So konting kuskus pa gamit itong grinder na ito para ma-expect natin ang ating tambucho ay nasa magandang kondisyon, magandang di ba? Talagang hindi niya tinatantanan. Nice one, kuya. Alright, so finally natapos na, nakakabit na rin yung tubo. Malayo po yan sa pinaka stator at ang ganda po ng lapat na ilapat niya talaga ng maayos. So sa mga naghahanap dyan, dito lang po yan sa may Robinson, sa Antipolo. Makita nyo pa yung Easy Mart, sa tapat po sila nyan. Pwede na po kayong magpa-assist dyan kung ano yung mga kailangan nyo. Katabi nyo po dito yung mga iba pang tindahan. Nag-iisa lang naman po ang Ben Radiator and Muffler Shop. So dyan na po kayo magpagawa para hindi kayo mahirapan. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.